Nung nakaraang February ay nagkaroon ng massive selection, ngayon ay meron na namang massive selection ngayong April. Nung nakaraang February ay nagkaroon ng massive selection. Bali 5 massive selection ang mangyayari ngayong taon. At dun sa mga naghihintay ng employer ay huwag kayong mag-alala at malaki na ang tsansa ninyo na magka-employer ngayong taon. Hindi lang kayo sabay-sabay. Ang second massive selection ngayong 2025 ay April 21 to May 2. Yan ang second massive selection. Tapos ang susunod ay third massive selection ay July 7 to July 18. At ang fourth massive selection ay September 15 to September 26. At ang fifth massive selection ngayong taon ay November 24 to November 28. Ito nga sa nakaraang exam nitong KLT 22 sa 7,500 na nag-exam na KLT 22 nitong nakaraan lang, ang pumasa nga ay nasa 2,400. Bali parang kinulang pa sila ng 500 na kailangan na passer. Ano ba ang mangyayari dito? Magkakaroon ba ulit ng EPS topic exam ngayong taon? Pero hindi natin alam yan. Nakadepende yan sa HRD Korea at sa DMW. Yung isang masakit dyan, may nakita ako na nag-post sa isang group chat sa Facebook. At ang nakita ko nga doon ay isang kababayan natin na 2 beses siyang nag-take ng exam. Nung unang beses na nag-take siya ng exam, KLT 21, bumagsak siya. Tapos pagdating ng KLT 2022, ngayong taon nag-exam siya, pumasa siya, ngayon lang niya nalaman na colorblind pala siya. Kaya ito yung pinaka-importante ninyong tatandaan, lalong-lalo na doon sa mga baguhan pa lang na napapadpad dito sa aking YouTube channel. Bago kayo mag-aral ng Korean language, ay siguraduhin yung hindi kayo colorblind. Advice ko dun sa mga baguhan pa lang na gustong mag-aral ng Korean language, ito yung dapat ninyong malaman. Dapat hindi kayo colorblind. Kasi kung papasa kayo sa EPS topic exam at babagsak kayo sa Ichihara test, sa Ichihara test, diyan malalaman kung kayo ay colorblind. Pag bumagsak kayo sa Ichihara test, bali wala na yung exam ninyo. Wala na, hindi na kayo pwedeng mag-Korea. Kaya nga, ito yung sinasabi ko, kasi napakahirap mag-aral ng Korean language. Sa pag-i-exam pa lang ay napakadami nyo ng pagdadaanan. Kaya dun sa mga bago na napapadpad dito sa aking YouTube channel, pwede kayong manood sa YouTube, i-search nyo lang ang Ichihara test. Diyan nyo malalaman kung kayo ay colorblind. Kapag hindi ninyo nababasa yung mga nakasulat na number sa Ichihara test, kasi pinaghahalo-halong kulay yan, ibig sabihin nun ay colorblind kayo. Huwag nyo nang ituloy ang pag-aaral ng Korean language. Kapag kayo ay nag-take ng EPS topic exam sa DMW, halimbawa kayo ay pumasa nga sa EPS topic exam, ang kasunod na nun ay Ichihara test. Ichihara test agad yun pagkatapos ninyong pumasa sa EPS topic exam. Pupuntahin kayo sa isang room, doon kayo magti-take ng Ichihara test. Doon malalaman kung kayo ay colorblind. Ngayon, kapag kayo ay bumagsak sa Ichihara test at nalaman nga na kayo ay colorblind, hindi na kayo magpo-proceed sa skill test at medical. Kapag kayo ay bumagsak sa Ichihara test, ay may papipirmahan sa inyo. Doon nyo malalaman kung kayo ay bumagsak sa Ichihara test. At hindi na kayo pwedeng mag-proceed papunta ng skill test at medical. Back to zero na kayo. Bali wala na yung exam ninyo, bali wala na yung paghihirap nyo sa pag-aaral ng Korean language, yung pag-memorize ng mga vocabulary, wala na lahat yun. Hindi na kayo makakapag-Korea. Kaya nga, ang number 1 na advice ko sa inyo, lalong-lalo na doon sa mga baguhan pa lang nanonood sa aking YouTube channel, ay siguraduhin nyong hindi kayo colorblind.